Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 18, mga talatang 1 hanggang 5, tatalo ng 10. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Minsan isang batang lalaki ang umakyat sa entablado sa lingguhang panayam kay Pope Francis, sabi ng mayakda, at kinamayan ang bantay ng Papa. Ayaw niyang umalis kahit tinatawag na siya ng kanyang ina at kapatid. Nagbiro ang Papa na pareho silang taga-Argentina at bayaan lang siyang maglaro. Ipinaliwanag ng Papa sa kanyang mensahe na pipi ang bata, pero marunong magpahayag ng sarili at malaya. Naisip niya kung ganito rin ba siya kalaya sa harap ng Diyos. Nang sabihin ni Jesus na dapat tayong maging gaya ng bata, tinutukoy niya ang kalayaan ng bata sa harap ng Diyos. Matapat, walang pag-aatubili at buong lakas. Sa palagay ni Pope Francis, ito ang aral na itinuturo ng batang lalaking iyon para sa lahat. Hiling niya na sana'y maipagkaloob ang biyaya na ito'y makapagsalita. Ang tanong ng mga alagad ay isang tanong kung sino ba ang pinakadakila sa harapan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sapagkat sila man ay pinagtatalunan sapagkat ang tingin nila sa isa't isa ay mga dakila at ayaw magpatalo ang isa sa kanila. Kaya ang tanong ay sino ang pinakadakila? Pagdating kay Jesus, ang pinakadakila ay ang tumatanggap sa isang bata o ang bata sa harapan ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga, ang mga anghel nila ay laging nakaabang, nakabantay sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kanyang Ama. Maaring ito ang nagdadala ng kanilang mga hinaing, mga panalangin, mga mithiin. At ang mga anghel ang nagdi-deliver din ng mga sagot kung sakali man sila pagbigyan ng ating Diyos. Naniniwala ba tayo sa anghel bilang Kristiyano? Tayo po'y naniniwala at sumasampalataya na mayroon ding anghel, sapagkat si Jesus mismo ay mayroong kapangyarihang tumawag ng anghel. Sa libingan na ang mga babae pinupuntahan siya at hinahanap, mga anghel ang kumausap at nagpahayag na wala na si Jesus na kanilang hinahanap, sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga magbasa tayo ng mga kwento na nagpapatibay sa kanilang pag-iral, sa mga pagsubaybay at pangangalaga sa mga tao, lalo na sa mga sandali ng kagipitan at pangangailangan. So mayroon pong anghel na nagbabantay sa bawat isa sa atin. Ang katawagan pa nga ng iba dyan ay mga anghel de la guardia. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Pasko na naman at syempre